2 gintong medalya, isang makasaysayang tagumpay na yumanig sa buong mundo at nag-ukit sa pangalan ng Pilipinas sa pinakadakilang pahina ng pandaigdigang palakasan. Si Carlos Edriel Yulo, ang batang minsang nangarap sa simpleng kalsada ng Leverisa sa Malate, Maynila, ay naging pinakadakilang atletang Pilipino sa modernong panahon. Subalit sa likod ng nakasisilaw na liwanag ng entablado, sa likod ng palakpakan ng milyon-milyong tao at pagbuhos ng halos hindi mabilang na papremyo, may isang masakit na krisis sa pamilya na naging pinakamainit at pinakakontrobersyal na usap-usapan ng buong bansa. Paano nga ba humantong ang kwento ng ating pambansang bayani sa isang matinding pampublikong debate sa bawat pamilyang Pilipino? Bakit sa mismong sandali ng kanyang pinakadakilang tagumpay ay kinailangan niyang harapin ang matinding pagsubok sa kanyang personal na buhay? At matapos ang lahat ng ingay sa media, pambabatikos ng publiko at lamat sa relasyon ng pamilya, ano na nga ba ang tunay na sinapit, kinaroroonan at totoong kalagayan ni Carlos Yulo ngayon? Alamin natin ang buong katotohanan sa likod ng kanyang kwento ng sakripisyo, tagumpay at ang bagong yugto ng kanyang buhay. Upang maunawaan natin ang tunay na lalim ng kwentong ito, kailangan muna nating balikan kung saan at paano nagsimula ang lahat. Hindi pinalaking mayaman o may komportabling buhay si Carlos Yulo. Sa simpleng pamayanan ng Leverisa sa Malate, Maynila, pangarap lang ang tanging hawak ng batang si Kaloy habang pinapanood ang kanyang mga kamag-anak na nag-iensayo. Sa edad na 7 taon, nakitaan na agad siya ng kakaibang liksi, tibay ng loob at matinding talento. Ngunit sa larangan ng gymnastics, ang likas na talento ay simula pa lamang. Ang tunay na puhunan ay ang walang katapusang sakripisyo, sakit ng katawan at matinding disiplina. Sa edad na 16, kinailangan ni Kaloy na gumawa ng isang napakalaking desisyon sa kanyang buhay. Lisanin ang Pilipinas upang lumipat sa Japan at magsanay sa ilalim ng kilalang Japanese coach na si Munehiro Kugimiya. Isipin mo ang buhay ng isang batang Pilipino sa ibang bansa. Hindi marunong magnihongo, malayo sa kultura at pamilya, at araw-araw na sumasailalim sa napakatindi at halos hindi makataong disiplina ng Japanese athletic training. Walang pamilyang nakatabi sa mga gabi kung kailan masakit ang buong katawan mula sa injury. Dugo, pawis at matinding homesickness ang naging puhunan ni Kaloy sa loob ng maraming taon. Sa mga panahong ito, ang pangarap na maiahon ang pamilya sa kahirapan ang nagtulak sa kanya upang maging world champion noong 2019 at 2021. Ngunit habang tumataas ang kanyang lipad, unti-unti rin palang lumalalim ang lamat at hindi pagkakaunawaan sa loob ng kanyang sariling tahanan. Agosto ng taong 2024. Sa loob lamang ng 48 oras sa Bercy Arena sa Paris, gumawa ng isang makasaysayang himala si Carlos Yulo. Nasungkit niya ang 2 gintong medalya sa men's floor exercise at men's vault. Isang tagumpay na hindi pa kailanman nagawa ng kahit sinong lalaking atletang Pilipino sa kasaysayan ng Olympics. Ang buong bansa ay nagdiwang. Nagbuhos ang milyon-milyong papremyo, mga luxury condominium units, bahay at lupa, cash incentives na umabot sa higit 100 million, lifetime supply ng iba't ibang pagkain at walang katapusang corporate endorsements. Ngunit sa gitna ng selebrasyon, sumabog sa social media ang alitan sa pagitan niya at ng kanyang sariling ina na si Angelica Yulo. Nagsimula ang lahat sa mga cryptic na Facebook posts na nasundan ng isang kontrobersyal na press conference ng kanyang ina kasama ang legal counsel. Naging pampublikong chismis ang mga usaping pananalapi, pati na rin ang personal na hidwaan at hindi pagtanggap sa kanyang kasintahang si Chloe San Jose. Ang dapat sana'y pribadong usapin ng pamilya sa loob ng tahanan ay naging pambansang debate sa bawat kanto at online forum. Dahil sa matinding ingay at maling haka-haka, naglabas si Carlos Yulo ng isang formal at mahinahong video statement kasama si Chloe San Jose. Direktang ipinaliwanag ni Kaloy ang kanyang panig ukol sa kanyang bank accounts at ang dahilan kung bakit mahalagang magkaroon ng malinaw na kontrol ang isang atleta sa kanyang sariling pinaghirapang pera. Ipinahayag niya na ang kanyang tanging hangad ay kapayapaan ng isip, respeto sa kanyang mga desisyon at tamang boundaries sa buhay. Ang usaping ito ay naging salamin ng isang matagal ng krisis sa kulturang Pilipino. Sa isang panig, naroroon ang lumang pananaw ng nakatatandang henerasyon, ang paniniwala sa absolutong utang na loob,
kung saan itinuturing ng ilang magulang na ang anak ay isang investment at may kontrol pa rin sila sa buhay nito kahit adulto na. Sa kabilang panig naman ay ang umuusbong na pananaw ng bagong henerasyon, ang paniniwalang ang pagmamahal sa magulang ay hindi nangangahulugan ng kawalan ng sariling kalayaan at dignidad. Naniniwala ang henerasyong ito na ang bawat tao ay may karapatang magtakda ng healthy boundaries para sa kanyang mental health at maayos na pamamahala ng kanyang kinabukasan. Marami ang humanga kay Kaloy dahil ipinakita niya na posible palang maging magalang habang matatag na pinoprotektahan ang sariling dignidad at mga pangarap. Ngayon, matapos humupa ang matinding bagyo ng kontrobersya, ano na nga ba ang tunay na sinapit, kinaroroonan at kalagayan ng ating golden boy? Sa usapin ng pananalapi at pamumuhay, si Carlos Yulo ngayon ay ganap ng financially independent. Ang lahat ng kanyang natanggap na insentibo, properties at endorsement contracts ay formal ng pinamamahalaan ng isang lehitimong legal at brand management team. Nakatira na siya sa kanyang sariling luxury condominium unit sa Bonifacio Global City, BGC. Malayo sa gulo at maingat na pinaplano ang kanyang mga investments para sa kinabukasan. Sa kanyang karera at atletismo, hindi nagtapos sa Paris Olympics ang pangarap ni Kaloy. Sa suporta ng Gymnastics Association of the Philippines at Philippine Sports Commission, patuloy ang kanyang masinsinang pagsasanay. Mas matured at disciplined na Carlos Yulo ang nakikita natin ngayon, nakatuon ang focus sa paghahanda para sa mga World Championships at sa 2028 Los Angeles Olympics. Sa kanyang personal na buhay, sa piling ng kanyang kasintahang si Chloe San Jose at ng mga taong tunay na nagmamahal sa kanya, nakatagpo si Kaloy ng kapayapaan. Natutunan na niyang i-filter ang ingay ng social media at hindi magpaapekto sa negatibong pambabatikos ng iba. Sa estado ng relasyon sa pamilya, bagamat may distansya pa rin sa kasalukuyan, pinili muna ni Kaloy ang magbigay ng space at panahon upang lumipas ang galit at sakit. Isang matatag na desisyon na nagpapakita ng kanyang paglago bilang isang matured na tao. Ang kwento ni Carlos Yulo ay hindi lamang kwento ng medalya sa palakasan. Ito ay isang malaking aral para sa ating buong lipunan at sa bawat pamilyang Pilipino. Ipinaalala nito sa atin na ang tunay na tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa dami ng parangal o halaga ng pera, kundi sa kakayahang bumangon mula sa mga pagsubok ng buhay. Maging ito man ay pisikal, emosyonal o pampamilya. Ipinakita ni Kaloy na ang pagmamahal sa pamilya ay dapat nakabatay sa respeto at pag-unawa, at ang bawat anak ay may karapatang magkaroon ng sariling buhay at kapanatagan ng isip. Mula sa Leverisa hanggang sa Paris, si Carlos Yulo ay mananatiling simbolo ng paninindigan at kadakilaan ng atletang Pilipino. Sa iyong sariling pananaw, ano ang pinakamahalagang aral na iniwan ng kwento ng buhay ni Carlos Yulo? Naniniwala ka rin ba na ang ginawa niyang pagtatakda ng boundaries ay tamang hakbang para sa kanyang mental health at kinabukasan? Ibahagi ang iyong saloobin sa aming comment section sa ibaba. Huwag kalimutang i-like ang video na ito, i-share sa iyong mga kaibigan at mag-subscribe sa ating channel para sa mas marami pang malalalim at makabuluhang kwento. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay at magkita-kita tayong muli sa susunod na video.